Dumako naman po tayo sa may Davao Oriental. 6 po na italang patay naman sa lalawigan po ng Davao Oriental kung saan naglandfall ang Bagyong Pablo kaninang madaling araw. Ayon po yan sa PDRRMC. Nagdulot naman ng pinsala sa iba pang lugar sa Mindanao ang hagupit ng bagyo. Narito po report ni Steve Dailisan. Malakas na ulan at hangin ang nagdulot ng malalaking alon sa dalampasigan sa Hinatuan, Surigao del Sur dahil sa paghagupit ng Bagyong Pablo. Abot sa 700 pamilya sa barangay Lakasan ng apektado. Ang mga bangkang gamit sa kabuhayan ng mga residente, winasak ng naglalakihang alon. Kagabi pa lang nagsimula ng lumikas ang ilang residente. Sa huling tala ng Hinatuan, DRRMC, nasa 24 na barangay at mahigit 4,000 pamilya na ang apektado ng Bagyong Pablo sa Hinatuan. Gumuho naman ang lupa sa gilid ng kalsada sa Nabuntaran, Compostela Valley Province dahil sa ulan at hanging dala ng bagyo. Halos 6 na oras tuloy stranded ang mga motorista. Rumesponde naman agad ang DPWH sa lugar para alisin ang gumuhong lupa gamit ang backhoe. Tumulong din ang mga pulis sa pag-alis sa mga natumbang puno na humarang sa kalsada. Nakaranas naman ng blackout ang buong probinsya ng Davao Oriental dahil sa pananalasa ng Bagyong Pablo. Sabay ng Baganga naglandfall ang bagyo kaninang madaling araw. Bilang precautionary measure, ipinaputol ng lokal na pamahalaan ang linya ng kuryente para maiwasang may makuryente. Dahil naman sa mga naglalakihang alon sa dagat, sa pilitan ng pinalikas ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira malapit dito. First evacuation din ba siya? Oo. Kaya siyempre, nakaprepare na enough nga information gikan sa atong national government, sa province. So, para malikayan ang mga posibleng mahitabo na damage sa mga tao. Namigay rin ang mga pagkain sa evacuees na nananatili sa iba't ibang gymnasium sa probinsya. Wala ring kuryente sa Lanao del Sur dahil sa masamang panahon. Sa North Cotabato, nagdilim din ang kalangitan at bumuhos ang malakas na ulan. Kanselado naman ang klase sa lahat ng antas dahil sa masamang panahon. Sa Iligan City, nakaantabay na mga tauhan ng DPWH sa posibleng pagtaas ng tubig sa Hinaplanon Bridge. May mga puno ring nagtumbahan dahil sa lakas ng hangin. Patuloy naman dinaragsan ng mga residenteng lumikas sa mga evacuation center. Nakatakda namang mamahagi ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga lugar na hinahagupit ng Bagyong Pablo. Steve Dailisan, GMA News.